Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Mariao. Kasama natin ang ating abogada de Campanilla, walang iba kundi si Attorney PG Galang. Good evening, Attorney. Ay, good evening. Good evening sa nanonood sa amin ngayon sa Facebook at sa YouTube. Sana okay lang kayong lahat. Ayan, at Oo, sana diba? naman yung iba nakauwi na Oo sa nga. kanilang mga tahanan. Oo nga, sana hindi kayo na-traffic. No? Kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay at sana yung iba kumakain na. Anong oras ka ba kumakain ng dinner? Ay, maaga. Ay, alam ko, ikaw maaga. Super. Oo, kasi meron kang project, IF. meron kang project, balik alindog. Oo, balik alin. Ang tagal bumalik eh. Di ba? Yung, Oo. anong IF cut-off mo? Anong cut-off intermittent. mo? Minsan 5, minsan 6. Ang galing mo naman. Tapos hindi na ako kain hanggang Hindi the ka na next day. nagugutom hindi ka nagmi-midnight snack? Kaya wag kayong magpapakita sa akin ng kahit anong pagkain. Gano'n kasi. Sinasabi ko sa kanila lahat, naku, away tayo pag nagpakita kayo ng pagkain Hindi sa pala akin. kita kakausapin pag alas 10 Ay, na nako, dahil wag gutom ka na. na noon, magdidilim Kasi ang syempre paningin mo. naman, oo. di ba? Darkening kayo. Alam mo yung sabihin ng darkening? Ano? Nakapagdidilim ng Yung paningin. dahil nga, ako'y mainit ang ulo at gutom ako. Kaya ang ginagawa ko, tinutulog ko na lang. Ay, tama yun. Actually, ba yun nga dapat ang sa intermittent fasting? Yes. Yung maganda, kasi tinutulog mo na You lang. sleep early and then you drink water. Kasi you cannot even drink other, Pwede raw basta water kape. lang. Kape lang na black. Pero gising ka naman. O, gising ka naman, lalo ko nagutom. Lalo kang nagutom. O, sige, Ayun, sa sige. mga taong hindi pa gutom Oo nga eh. at gustong tumawag sa atin. Oo, habang kayo gising at Yes. magkape, ay tumawag kayo sa amin sa aming Globe number 0954310031 and for Smart it's 0961-770-8807. You can also contact us sa Facebook Messenger ng Ayan. TVUP. Oo. O, sabi na, tawag na. Tawag na. Ano nga ba yun? Sakay Para na. tayo may promo. Oo, may Para tayong promo. promo. Diba? Anyway, O, sige, eto na. Ah. Si Roberto, siya ay 61 years old ng Pampanga. Good day po, attorney. Humihingi po sana ako ng legal advice tungkol sa mana. May anak po ako na matagal nang nagbabanta sa akin sa pamamagitan ng mga tawag at chat messages. Dahil sa mga nangyari, gusto ko sana siyang alisin. Bilang tagapagmana ng aking mga ari-arian, maari po bang maging sapat na dahilan ang pagbabanta kung matanggalan siya ng mana? Kung maari po, ano ang unang legal na hakbang na dapat kong gawin upang maiayos ko ang prosesong ito? Ay. Anak ka ng bakit mo naman tatay inaano mo? ang mommy at daddy mo? Sino ba to? Ang Why pangalan are niya? you like Ano that? pangalan niya? Kawawa Si naman Roberto, si Roberto, daddy. 61 lang siya, Oo but nga. gets pa yan. Oo nga. Bata pa yung anak niya, malamang, di ba? Bakit naman ganyan ang anak mo, Roberto? Okay. Ang kanyang tinutumbok ay ang disinheritance, di ba? Sa ating bansa kasi, meron tayong tinatawag na mga forced heirs. Meaning, kahit sa ayaw sa gusto mo ay magmamana ang mga taong yon sa iyo kahit na wala kang will, wala kang kasulatan. Pag sa moment na ikaw ay pumanaw, ay ang mga to ang magmamana sa iyo, kasama doon ang iyong mga anak. O ngayon, paano matanggal ang iyong anak sa pagmamana? Ayan ang tanong niya. Maaari ba to? Ang sagot, oo, maaari. Pero dahil ang mga forced heirs ay nakatalaga sa batas, ang pagtatanggal sa kanila ay hindi madali. Ang unang-una, merong mga grounds for disinheritance. Ano yung mga grounds Actually, na ito? hindi ko siya masyadong memorize, pero isa doon ay attempt at the life of the testator. OMG! Pangalawa is living a shameful and Pati shameful. and something life. Can I ask you a question? Because there are some parents, ito lang there are some parents that hindi nila tanggap yung kanilang mga anak. Example, Alam ko na yung LGBTQ. Okay. Is that shameful? Can Okay. that be considered shameful? Under our present cultural, societal norms, hindi na. And what if they say that I feel so shameful to have a son or daughter like you?
hindi pa rin That's yun. their own That's prerogative. their own prerogative, but it's not shameful So, for society. hindi pwedeng hindi siya makakuha ng mana. Hindi pwede. Okay. Oh, so, Pero itong pagbabanta ay talaga ang naman. pagbabanta sa buhay, meron niya mga grounds, specific grounds, na yun lang ang pwede mong pagbasihan kung gusto mo siyang i-disinherit. Ngayon. Titignan natin yan, nasa ano yan, nasa civil code yan. At kung tumpak sa mga grounds na yon ang disinheritance. Kahit isa lang doon. Kahit isa lang doon. Okay. Hindi naman kailangan lahat. Kahit isa lang doon. Or, committing fraud relating to the will. Kunyari, ikay niloloko ng anak mo para sa tungkol sa mana. Pwede rin yon na ground. So in short, Pero kailangan na niyang kumuha ng abogado Oo, hindi. talaga. Actually, hindi naman kailangan. Ito nga how do you disinherit? Yun ang mga grounds. Pero how do you disinherit? You can disinherit the same way as you make a will. Disinheritance is through a will. Ano ba ang there are two kinds ng will. One is a notarial will, yung pwede yung Sinumpaan niya. sinumpaan niya na may dalawang witnesses at merong notaryo. At yung notarial will is that habang sinusumpaan niya, yung dalawang notaryo nandoon, yung dalawang witnesses mo nandoon, na nagpapatunay na you are of sound disposing mind at hindi ka Na-impluensyahan. na-influensya. At ang sinasabi mo, ako, si Roberto, aking dinisinherit ang aking anak na si Blanc dahil sa ginawa niya ito. Ang ginawa niya. Kailangan ba niya may patunay? Pwede niyang, maganda kung sasabihin merong patunay, pero kahit na wala at inallege lang na yon, at pagdating, kasi ang will na yan, ang disinheritance, dadalhin yan sa korte. Once na ginawa mo yung will na yon, that will has to be probated. At pag na-probate yan, at pag yan ay pinatunayan, it's just a disinheritance, then it will go through the normal course of a will, which is they will prove the allegations there. Pwede rin, kung ayaw mo ng notarial will, ay holographic will. Ang tawag sa holographic will is yung completely handwritten by you, no need for witnesses, dated, handwritten, and signed by you, no need for a notary public. Ang ngayon na sumisikat rin ay I'm not so sure if it's allowed, is yung mga video. A holographic Eh, nagsasalita. paano kung AI? Yun na nga, ang nangyayari na is kailangan. Ang hirap ng yes. yun That's a good question. That's a good concern. So, kailangan ino-authenticate yun. Yung there is a way for doing the holographic will in video form. Okay. Na kailangan authenticated siya. But Alright. kung ako naman, ay gawin mo na lang na written. So, you do it that way. Sige, eto na muna si Carla ng Cebu City. Magandang gabi sa iyo, Carla ng Cebu. Hello po. Hi, Carla! Go ahead. Hello, Ano pa matutulong namin hello sa'yo? po, attorney. Hi. May ask lang po sana ako Okay. kasi may binibenta po kami na lupa. Okay. Tapos ngayon, yung buyer attorney, meron kaming kasunduan na 1-year contract. 1 year to pay pala. Okay. Okay lang naman yun. Kung yun ang Tapos kasunduan nyo. ngayon, attorney, ngayon, nag-back out siya. Okay. Anong sinulat nyo? Contract to sell? Contract to sell lang po, attorney. Okay. yung Contract to ganon. sell. Okay. Sige. That's normal. O, so nag-back out Nagbayad siya. ba siya? Tapos gusto niya agad kunin yung na-down niya na buo. Magkano ba yung na-down niya? Mga nasa 1M na po, attorney. Pero hindi po naman buo binigay niya yon. Okay, kasi usually ang contract to sell, okay. Okay, para ipaliwanag ko sa mga nakikinig sa amin ngayon, no. Pag ikay nagbebenta ng lupa, normal na ang una nyo munang pinipirmahan ay contract to sell kasi minsan hindi man talaga buong magbayad. Kasi mahalang real estate eh. So minsan kadalasan yan yung nangyayari sa inyo kaya 'di ba installment, 'di ba? Yung may palugid, 'di ba, na nagbabayad buwan-buwan or kung ano man yung arrangement nyo. So usually, Opo. ano ang kasiguraduhan ng mga tao is they execute a contract to sell, meaning nagbabayad sila ng earnest money ang tawag doon. Tapos pag once fully paid na yung property, doon lang gumagawa ng deed of absolute sale. So, ang nangyari kila Carla is a contract to sell. Ngayon, yung contract to sell nyo, Carla, usually kasi ang mga contract to sell, yung earnest money,
already, yung forfeited yon pag hindi natuloy ang contract, Bentahan. ang bentahan. Kasi, Tapos ginamit na po nila yung lupa namin, attorney. they already are living there? No po, ano po nila, may pina-renovate na bahay, tapos nilagyan nila ng fence, tapos kinandado nila until ngayon. O, tapos ayaw na nilang ituloy? O, attorney, kasi nag-file ako ng case against her. Ay, anong final mo? May, Yung may oral backstory pala to. defamation po. Nag-away Opo. kayo Kasi nag-away kayo. Hindi po kami nag-away, attorney. Wala. Ang bait namin sa kanya, tapos Oh. ang bait niya sa amin. Tapos nalaman na lang namin sa ibang tao na may pinagkakalat siya na mga hindi naman sana ano yun eh. Na addict daw ako. Ha? Tapos, oo, wala sa pangangatawan ko. Oh. Oo. Hindi, ganito. Tapos, sinailan ko siya ng case. Ngayon, attorney, nawaran siya. Okay. So, ngayon Tapos, nawaran siya. ibaback out niya yung, opo. Okay, unang-una, okay, as to yung the down and sa mga naibigay, ano nakalagay sa contract to sell nyo? Ano yung treatment doon sa down payment Baka niya? pero baka... Wala po, attorney. Wala Kasi nakasulat. nakalagay lang talaga na amount. Okay, amount lang ay nakasulat. Ngayon, paano yun? Yes po. Paano natin itatrato yun, attorney? Na ayaw na niya, nagbayad siya ng 1 million at napagawa na niya yung property, nagamit na niya yung property, actually, pabor nga sa kanya yun dahil napagawa niya yung property. Naparenovate Naparenovate na niya yung iba, nilagyan pa niya ng Kasi fence. pinayagan nga namin siya, attorney, na sige, gamitin niyo na lang yung area, ganun. Pero anong Kasi akala Carla? namin, bait-bait niya. Okay, Carla, Opo. bakit daw, ano ang rason kung bakit sila hindi na matutuloy? Tanong Yung lang. nilagay niya po sa demand letter niya, attorney, is there's no way for her daw to transfer the property. Kasi yung title, attorney, on process pa lang. Title, Pero yung estate, okay, the title of the property is in your name, Carla. hindi po, sa mother ko po. Okay. So, sabi niya, hindi daw niya maintay yung title. Yes, at since pagbili niya, alam na niya lahat, attorney. Mayroon ang case number ng title, may updated tax deck siya, may estate tax siya, may clearance tax siya. Lahat ng mga tax. Well, actually, normal naman kasi, for example, na nagbebenta ka ng property ng, kunyari, hindi na-settle yung estate ng mga magulang mo, pero kayo tagapagmana, binibenta nyo yun, taxes lang naman ang katapat niyan, di ba, na magbabayad kayo Yes ng po, estate na-settle tax. na po namin lahat. Also, Binibigay din namin sa it's kanya a matter yung of copy. if it's a matter of just transferring the title. Ginagawa kasi, 'di ba, magbebenta muna, tapos yung proceeds nung pagbenta ginagamit para mag-settle yung tax, tapos hinihintay ng buyer yung pag-settle sakalang Pero malilipan. nasa ang stage na kayo ng pagta-transfer? Wala pa, attorney, kasi gusto sana niya na pirmahan ng parents ko, yung deed of sale. It's a matter of trust lang daw. Dapat mag-trust kami sa kanila, nababayaran din nila kami. Ayaw Buhay pa ng yung mother parents ko, mo. kasi Akala ko wala na yung parents yes mo. po. Yun lang pala. Hindi po. So yung contract to sell, ang parties yung parents mo tsaka siya. Yes po. So tapos nun, so ang merong cause of action ay yung parents mo. So ang hinihingi nila ay ayaw nila nang ituloy. Isoli daw yung 1 million. Okay. So pero wala naman kayo. Nag-demand sila agad-agad. Kung gano'n naman, walang nakasulat sa contract to sell nyo na about the return of any funds Wala just po, in case na hindi matuloy. Okay, pag ganyan kasi, usually the contract kasi dictates kung ano yung terms. Kung wala. Kung wala, di magkukwentahan na lang kayo. Hindi naman pwedeng hindi nyo nga isaoli yung pera dahil... Sasauli namin, attorney. Oo. Kasi ayaw din namin na may bad blood, yung ganon. Mm. Isasauli namin yung gusto nila, pero pwede ba yun, attorney, na ibebenta ulit namin yung property, tapos ipabalik namin sa inyo kung magkano yung bigay namin. Hindi naman kasi, okay, ang problema nyo dyan is parang hindi naman
kung papayag siya maging dependent ang pagsasooli noong down sa kanya, kasi gaano katagal pa yun? Ano ba yung kung maghihintay pa siya ng matagal para maisoli nyo. Ang mas gusto ko sigurong kung willing naman kayo, kasi kailangan mo talaga magsoli dahil kung wala naman parang sa kasulatan na for forfeit, sayang kasi usually pag ako gumagawa ng contract to sell, merong certain part no na, kasi ang tawag doon earnest money, and usually the earnest money is if hindi natuloy, na for Kung sinusulat. kung sinusulat. Kasi ano yun normal lang yun dahil hindi natuloy pero May parang loss of opportunity may loss ka. of opportunity ka na naibenta mo sana sa someone na Saka matutuloy. siguro marami ka na rin nagastos. Anyway, Yes. Carla, Yung okay, ganun, attorney, I would kasi rather na Alam niya, I would rather na your parents, not you, your parents will negotiate for terms on how to return the Money. the down payment. Pero Rather pwedeng nyo naman sigurong kunan yon, ibig sabihin hindi buo. Oo. Kasi may mga gastos na rin kamo kayo, Yeah, supposedly dun sa mga saka loss of opportunity. Oo, so mag-compute kayo. Mag-compute kayo. Mag-negotiate kayo na hindi lahat may bibigay Tapos, dahil paano at po saka yun, parang attorney, na? kasi in essence parang possession was turned over to them already. So it's like you can say that Yes. you already had possession, so if it's like if you were parang you could consider this parang yung i-equate nyo sa rent. Renta, parang narentahan nyo Parang na. narento nyo na, nagamit nyo, you could have stayed there, nag-renovate na nga Kasi kayo. problema nyo na yan kung Oo. hindi nyo ginamit. Oo. Pero hindi Tapos namin may lock maisusoli. Oo. Hindi, yung lock na yun, pwede naman nilang tanggalin, Tanggalin yun yun Kasi oo. nasa kanila It's the use it's the possession which you can negotiate na, sige, magsosoli kami pero cost of money at saka yung use na parang we'll just treat it as if you used our property for rent. So magkano ba yung upa doon? So, para mabawasan naman yung inyong isosoli. So siguro sa 1 million, pwede nyo bigay ng 750, yung Kung mga depende 300, kung or kalahati. gaano katagal na sila ayaw na nandun? namin magbawas, attorney. Ayaw na namin. Wow. Ang yabang ha. Ah, Yung 1 million, babalik ka. Hindi naman po, attorney, kasi ayaw namin na mapag-usapan. Yung gano'n. Di ba? O, di ba? Kasi Bigay nyo sa pinaghirapan amin. din nila yung pera. Hindi, ang gawin nyo, kung ayaw nyo magbawas, kung mabigat sa inyo yung ganyan, pwede namang terms. E di sabihin Walang nyo, bawas, mag-usap kayo ng 6 na buwan. Ayan. Oo. Kasi nasa usapan na yun. O, usapan na yan Oo, usapan na yan. Okay? Pero pwede ba yun, attorney, na hintayin nyo na lang na ma-solve yung property? Baka hindi ganon? fair dun sa tao eh. Depende. Kung mabilis yung mabebenta yan, di okay, di ba? Kung hindi, baka Mag-demand nga siya. magdedemand siya. Oo. Mm, Pwede nyo kung papayag siya. Nag-demand Pero letter na nga, attorney, mukhang di diba- papa. Mukhang hindi Pero kamusta yung kaso ng oral defamation? na-warrant na siya, attorney, at hindi pa siya nahuli. Di nagtatago na ngayon. Kita ko sa'yo, Carla. Opo. Hindi, okay. Paano siya makikipag-usap Hindi. sa'yo kung nagtatago siya? Kaya nga, hindi, ang tanong ko lang is, Meron po siyang binigyan na SPA. alam mo kasi ganito, okay, on a practical sense, pwede mo kasi gamitin yung oral defamation as a negotiating chip. O, di sabihin mo, ganito Oo. na lang. Oo. Hindi na kita denemanda para hindi ka nagtatago. Pero Pero mag-usap tayo kung paano namin babalik Oo. sa'yo yung 1 milyon. Oo, pwede mo kasi Oo. gamitin yan na. Ganun na lang. Ganun na Okay. lang ha, Carla, na kasi kaya tanong ko yung kamusta na yon. Kung buhay pa yon at hindi siya nagpapakita, pwede mo sabihin doon sa may SPA na iurong ko to, mag-usap lang kami about yung property na kung pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Kung anong gusto At mo. para tapos na rin. Para Wala tapos nang na rin. Para away-away. wala na yung oral defamation, tapos na-solve mo pa yung sa property nyo, ha? Okay, nakukuha sa maboteng usapan. Okay? Attorney, may tanong ako. Last na po. O, sige. Ano po yung Miranda law? Okay, ang Miranda Doctrine, not Miranda Law. Ay, Miranda doctrine. Doctrine, pag Okay, ikaw sorry. ay naaaresto, Aresto. ay ang arresting officer has to read your Miranda rights. You have the right to remain silent. Yun. You have the right to seek an attorney. No. Anything you say will be Attorney, taken. I'm very sorry, attorney, ha? I'm very sorry, really. Maceda law pala. Ay, Layo. I'm very sorry, very sorry. Ang layo naman ng Miranda rights. I'm very sorry po talaga. Okay, very sorry siya Okay, naman. Sige. Okay, Macedalo. Si Macedalo. hindi pa applicable sa kanila yung Maceda Law kasi hindi- 1 year pa lang na, no?
Isang taon pa lang ba? Opo, 1 year. Okay, ang Maseda Law kasi, Hindi. natawa naman ako sa'yo. Ang Maseda Law is, it governs nga yung payment and installment for real property wherein refunds can be, pwedeng humingi ng refund yung nag-a-amort sa property doon sa pinagbabayaran niya. Pero, ang refund is only, can be had pag 2 years. After 2 years, you can ask for 50%, and then ganyan. I think, Applicable ba sa kanila muna? okay. I don't think that this is applicable Kasi deed of sale siya. kasi deed of sale to, hindi to yung ano eh. Hindi siya yung installment ng kondo or Oo, or kasi lupa. ang Miranda Law is applicable to yung mga nagre-negosyo ng Real estate talaga. Real estate talaga. Ito is a personal Bentahan to eh. bentahan to na kayong dalawa. So magkaiba siya, Oo, ha? ang Maseda Law is for developers, Yes. for those who are in the business of selling property. So but- hindi pwede sa ha. Oo nga. Pero ang cute niya, Oo. Miranda. Huwag ka na magsalita ng iba pa, baka ibang law naman yung masabi mo. Pag Ang hindi ganda po pa naman sila ang sagot ko. papayag na, Ano yan? na mabalik namin yung pera nila pag ma-sold na namin yung area, makakasuhan po ba kami? Hindi naman. Pero baka kunan sila sa small claims. Hindi kayo makakasuhan. Walang nakukulong sa sa utang. Oo nga, pero Tandaan mo. baka i-filean sila sa small claims. Small pwede ba kasi yun? 1 million lang naman eh. O 1 million nga. 1 million lang naman yan, small claims lang yan, hindi kayo ano yan. Sabihin, ipapakita yan sa judge, tapos, Oo, tapos sa judge kayo magtutuwas kung paano yung bayaran. oo, ganun lang. Ganun lang yon, Carla. Mas matimbang pa rin yung Yung oral defamation sabihin ko, mo. mas matimbang pa rin yung oral defamation mo. Okay? Okay, Naging Carla. grave po siya. Ate mo, nagtago na nga eh. Diba? Sige, Carla. Okay na tayo. Okay na tayo, Carla. Maraming Oo. salamat Thank po. you, Okay, Carla. thank Ang you. cute ni God Carla. bless po. Okay, God bless you too. O, nano-nosebleed na si attorney dito sa dami ng mga laws na sinabi. Sabi niya, Miranda. Oo. Miranda Law. Ako, Parang layo, no? Ano. Ako sinasabi ko parang layo. Baka naman, sabi ko baka naman nung Oo nga, kahit- hinuhuli, yung isa, hindi nagsabi ng Miranda Law. Sabi Sabi ko, ko, bakit nga? Pinutulan ko naman yung sa tanong niya, di ba? Patolera talaga ako. Oh, sige. Kaya dapat tanong ko, bakit tinatanong yan? ay, nakakaloka. Anyway, sige, next question na tayo. O, sige, short lang daw to, Sige. ha? Taga Cebu rin, si Oo nga, Christine, oo. 27. Ang sabi niya, hihingi daw siya ng legal advice tungkol sa birth certificate. May scheduled passport appointment po ako sa October 11, 2026 at bayad na rin po ang appointment fee. Ang concern ko po ay napansin ko na mali ang middle name ng aking ama sa aking birth certificate. Ang tamang apelido po niya ay Toralba, ngunit ang nakalagay sa aking birth certificate ay Toralba. Okay, single R, double R. Okay. Kaya kulang ng isang R. Ano pong dapat kong gawin para maitama ito? Kailangan po bang ipakorek muna bago mag-apply ng passport? At may iba po bang proseso maaari kong gawin para hindi maantala ang aking appointment? Matagal-tagal pa naman. Matagal-tagal pa naman, parang kaya mo pang Kaya pa. may correct. Dahil ang correction for mere, mukhang typographical error lang yan, di ba? Dahil nagkulang ng isang R. Pero Ang- apelido, Hindi, middle name lang eh. Middle name ng middle kanyang, name ba? Sorry. middle name lang ng tatay niya. So, hindi maapektuhan ng kanyang last name. Yun naman pala. Oo. So, actually, kahit na siguro hindi mo pa correct yan, dahil ang kailangan na naman sa passport ay yung apelido ng nanay mo at saka Oo. apelido ng tatay mo. But to be sure, kung gusto mong manigurado, you can always have this corrected sa birth certificate mo kung middle name naman ng tatay mo and it's only the middle name of your father and it's only the R, administrative na lang yan eh. Sa ano muna? Sa City Hall nila? Oo, pumunta ka lang sa civil Civil registry. registrar. Ano lang yan, yung papel lang ang aandar dyan. Di ka kailangan pumunta ang korte. It's no longer judicial because this is completely typographical. Ngayon, kung hindi umabot yung pag-change ng iyong birth certificate at ang ganun pa rin yung birth certificate mo, I don't think you will have a problem with Passport. with the passport because what the data in your passport is the last name of your father and the last name of your mother, So which hindi is correct. maapekto. But just in case, kung hindi pa tapos, just pakita mo na kung pansinin. Kunyari pansinin, kunyari OC yung nagche-check, sabihin mo, actually, typographical, nag-apply na nga ako. Ito. Yan. At saka, magpakita ka ng mga ibang mga Ebidensya. dokumento na ito talaga yung totoo, hindi naman one and the Yes, same. So, okay lang yan. Alright, Sige. okay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at sabay tayong natuto, sabay tayong
tumawa. Oo nga. Carla, kung nasaan ka man, sana okay ka Oo. lang ah. Anyway, ganun talaga. Talagang may mga issues at concerns sa buhay, pero tuloy lang ang buhay. Yes. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre, I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli. Bye!